Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga nonya, magandang po sa Father's House Mission Center. Tayo nakasimula na sa gawa ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Kasama sa ilang gawin, awit tayo ng Panginoon. Open the eyes of my heart. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Lord.
Diyos, ang malugana niya, waiting na kita natin Panginoon. Praise. Praise Jesus.
Sunday. Sunday, ating morning prayer, ating morning devotion. Ito po sa ating bahay ng Panginoon. Pwede panalangin din ng tanghali, hapon, at ng gabi dito sa ating church. Ating Sunday school na yun sa pagtuturo, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pwede naman sa ating Sunday morning worship at Sister Bella Sunday evening worship. At meron din po tayong feedback service every Wednesday, Sister Bella ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, ang mga nangyayari kaguluhan ngayon sa gobyerno. Panalangin natin ang makayabaan, magkaroon din ang paglaganap ng salita ng Panginoon sa loob ng government. Pag-pray din natin ang ating mga church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa din natin, ating national leader, Pastor Greg Isipida. Panalangin din natin ang kalakasan, kasiglahan natin mga pastor, regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Bugay, Pastor Erwin Rente, Pastor Charlie Perias, Pastor Yel Isabel, ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, at ang ito pa mga fellow Bacalaro Donor Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Sabero, Pastor Marcio Riano, Pastor Gong Mendoza, Pastor June Levi Chayda, Pastor Sam Pulpul, Brother Jason Gaygon, Brother Robert Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Charas, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Pagdadali natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Laos, Indonesia, ang mga kapatid sa Vietnam, Japan, at panalangin din natin ang bayang Antipolo, Upper, ating pastor, Pastor Mr. Lucena, Kasambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Soul Lucky, kalamin natin sa Digusari, sariling lote, at transportation vehicle ng ating church. Panalangin din natin mga healing requests, si Garcia, Brother Noah Notaro, Bonifacio, San Pedro, Sherry, San Pedro, Rita Lorena, Sada Dulo, at kay Pastor Tom Payne, complete healing. At ilapit na sa Panginoon din, kung meron mga karamdaman ngayong umaga, pag-pray natin, magbigay himala ang Panginoon sa ating mga buhay, at huwag natin kahayaan din yung mga sa buhay, na ihinto o putuli ang salita ng Panginoon sa mahuli natin share ang ating mga sa buhay, nila ng kalakasan sa Panginoon, ating activities, noong buwan ng November, ating every last Saturday of the month, ating jubilee service, at ang ating impacting dito sa church next year, March 21. At sa makaramdagang mabalita ng ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah! Bago tayo dumako pa sa isang bahagi ng ating Panginoon, tayo mananalangin at nasa mga panalangin ni Brother Elda. At bago tayo manalangin, purihin natin, taas natin ang Panginoon, palapakan natin, purihin ng Diyos. Praise God! Glory, glory, hallelujah! Praise the Lord Almighty! Christ the King, Christ our Savior, purihin ng Diyos. Aming Panginoon namin, Panginoon o Lord, nilalapit Panginoon ang aming bansa, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon God, ang aming bansa, Panginoon, makataya, Panginoon God, sa gapos ng kasalanan, Panginoon o Lord. Dinadalangin din po namin, Panginoon, sa loob ng government, Panginoon God. Dinadalangin namin, Panginoon, na samahan mo po sila, Panginoon God, palayain po sila, Panginoon, sa korupsyon ng ilang Diyos. God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga nakamit, Panginoon, sa harapan ng aming mga international leader, national leader, God. Samahan po sila, Panginoon, samahan mo sila, Panginoon, ang kanilang mga ministry, Panginoon, ang aming Baclaran Church, Panginoon, ang Mother Church, Panginoon, ang sarito, Panginoon, ang kanilang kaso. Samahan mo, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, ang kanilang ministry, Panginoon, Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, may mga karamdaman sa mga oras po, Panginoon, Lord, inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan nila, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name, O Lord. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang pagsama, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa iyong mga anak, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo po, Panginoon, ang mga ngaral ng iyong salita, Panginoon, samahan mo ng Kanyang Spirit, bigyan mo ng karunungan, Panginoon, Lord. Ito, Panginoon, sa aming dalangin ng Panginoon, salamat. In Jesus' name, O Lord. Amen. Amen. Praise God. Tayo ng tanggap sa isa't isa, magkamayan. Hallelujah. I will deliver praise to the Lord.
sa bawat isa, sa atin. Yung iba, karamihan ng mga tao ngayon ay pinasisimulan na yata nila. Andun na sila sa Luneta Grandstand. Nagpapakita daw sila ng transparency. Ewan ko kung anong transparency yung pinapakita nila doon. Okay, so wala na akong wala na tayong nalimutan ang ating activity sa buwan na ito. Okay, so buwan ng Marso o buwan ng November, last pa rin ng November ay ating Jubilee Night sa Baclaran. So ito po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, so tulad ng ating maraming ginagawa, tayo sa kawan ng ating Panginoon. Okay, na paglikod ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, bago tayo natin ito gawin, ay tulutan niyo akong ipaunawa ko sa inyong ilang mga bagay kung bakit tayo lumiliko ng pananalapi. Una sa lahat, ang pagliko ng pananalapi ay tanda ng tao'y nagtataglay ng kaalaman. Wala po pwede pong magbalik ng anumang bagay para sa ating Panginoon kung wala tayong taglay na kaalaman. Yan ang dapat natin maunawaan. Saan natin makikita yun? Kunin natin kay Zacchaeus ulit. Lucas sa chapter 19. Anong sabi ni Zacchaeus sa verse 8 or 9? Anong sabi doon? Panginoon, narito ang kalahati ng ating kayamanan ay pinapahagi ko sa mahihirap. At kung makadaya pa ako ng mga, ang sabi niya doon, at kung ako'y makadaya, ay ibabalik ko ng makaapat na beses yung sign ng kaalaman, sapagkat yung binanggit niya ay sinasabi sa kasulatan, sa Pentateuch, sa aklat ng kautusan. Kaya, ibig ko sabihin, ang nagsasagawa ng ganitong bagay ay mayroong kaalaman, napupuspos o meron siyang kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Kaya, ang pananampalataya, tandaan natin, ang pananampalataya po ay hindi gawain ng mga mangma. Kasi kung wala kang kaalaman, kung wala kang nalalaman, wala kang sasampalatayanan. O sino nakakaalam? Sino nakakaalam? Kung wala kang nalalaman, anong sasampalatayanan mo? Diba? At kung wala kang pananampalataya, anong ibibigay mo? Kaya ang pagbibigay ko ay tanda ng kaalaman ng isang tao. Kaya natin ito ginagawa, ibig sabihin, nauunawaan natin, napupuspos tayo ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon. At so yun ang ibig sabihin, so ang antonyms nun, kapag hindi natin na-exercise ito, so ibig sabihin nun, wala tayo nalalaman. Kaya nagiging katanungan sa ating mga bagay na yaon. Pero katulad ng sinabi ko, ang pagbibigay ay gawain ng mga tao may katutunan. Yun ang isang dapat natin maunawaan. Siguro sapat na yun para tayo lumilito ng pananalapi. Maunawaan natin ang lahat ng bagay na ito. Ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Okay, so tawagan ko si Zelda at tayo pamanahan dito. Praise God. Hallelujah. Gamit na gamit kami. Tayo manalangin sa Panginoon. Nakita at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, pagpalain mo po, Panginoon,
kailangan ayon sa kanilang nalalaman. Sapagkat tulad nga ng aming sinabi, ang tao ay nagbibigay ayon sa nalalaman nila. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Amen. I've been delivered, praise the Lord. Makipukas kayo sa amin sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 3. Sino po nakakaalam mo? Napaka-common. Yung mag-usap ako sa napaka-common na pag-uusap sa oras nito. Ngayon po, katulad ng aking sinabi, ay andun sila at ang sabi nila, posibleng aabot sila na mahigit na 2 milyon. Ewan po, nakakabot nga doon. Nakakapagtaka noon ay nagsama-sama kasama ang followers ng Son of God na taga Davao, si Tibuloy, at kasama rin ang JIL. Ang natanong ng una ay ang dalawa na nagdidibati si Villanueva at ang ANC. Pero bakit ngayon magkasama na sila ngayon doon? Ang transparency. Meron nagsasabing oras na daw para bumaba si PBBM. Nakakalungkot. Sa halip na magtulungan ay ang iniisip nila ay kung paano pababagsakin. Kahit sinong umupo niya, ganyan pa rin ang gagawin nila. So, ginagawa nila ito dahil panayang pa-copy ng nila, panayang pa-pasikat. Kunyari, akala mo mawalang bahig, ang tinatalagay nila, ang kailangan yung mga sa tingin nila, sinasabi nila mga may bahig. Sabi ko nga, minsan nga mayroong nakita sa comment nakalagay. Pag ito bang si ano na ito ay tumakbo sa 2028 ay ibubuto ninyo. Sabi na, ay pwede ba pahintulutan ba ninyong tumakbo? Sabi ko, bakit hindi? Hindi naman ako bubuto eh. Kaya hindi naman ako pwede naman, hindi naman ako bubuto eh. Kasi nasisira yung loob ko. Dahil nakikita ko ngayon, puro siraan, batuhan, di ba, nakikita natin. Bakit ko sinasabi, saan tayo pupunta ang tao? Saan ang katiyakan ng tao? Sa panahon na ito ngayon, itong katiyakan lang na ibigay sa atin. At yung katiyakan na yun, wala doon sa transparency, sa transparency, sa lulitan. Wala sa mga politikong tao ang katiyakan natin. Itanim niya sa puso, isipan. Sabi nga ni Pastor Boyd, ang tao na gumraduate sa sekular na karunungan, edukasyon, pagka-graduate nila sa sekular na edukasyon ng tao, magnanawaw ang labas. Pero ang tao gumraduate sa karunungan ng Diyos ay pinakapinalalaman ng ating Panginoon. Bakit nga ba? Yung graduate ng UP Tiliman, graduate ng Lasal, graduate ng sa Amerika, ng Harvard University, graduate yung mga yan.
Pero nung graduate, anong nalabas? Ang kinalabasan nila, mga magnanakaw. Mga magnanakaw naman. Di ba? Gagaling sa batas ng mga yan. Kaya kung sinasabi ko, saan naroon ang kagiyakan ng tao? So ito yung aking nais bigyan ng pansin ngayon. Ang mga bukas kayo sa akin sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa binasa natin dito, ipinakita ng Panginoon ang napapanahon ang tatlong bagay na pwedeng paglagakan ng tao sa panahon natin ngayon. Kaya nais kumangusap sa pagsang certainties in human life, tatlong katiyakan sa buhay ng tao. Ayaw mo na ipanandali ang manalangin. Dakila tapat na Diyos, ang dalangin mo po'y pagpalain mo ang iyong salita. Bless mo po, Panginoon, kahiran mo ng iyong banal na Espiritu. God, ang dalangin mo po, Panginoon, ikaw ang mag-usap sa puso ng bawat isa, magbigay ng ibayong karunungan at pananampalataya ng bilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Yung sabi po rito, mapalad ang bumabasa. Sino po ang nagbabasa? Baka puro kayo pakikilig sa mga politikong mabulak ang bunganga. Puro pasikat ang sinagawa. Pero hindi natin nagagawa magbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi ko dito, mapalad. Bigyan po natin ng pansin yung salitang mapalad. Dati ilagay mo nga yung aking inano sa iyo kung narisip mo. Yung salitang mapalad. Sa wikang English, yan po. Blessed, beatified, consecrated, long, fortunate, hallowed, happy, holy, lucky, sacred, sacrosanct. Yun po yung ibig sabihin ng blessed. At ang ibigin ng pansin, napakaganda na ibig sabihin. Yung kasalungan naman po niya, baliktaran niya, yung antonyms niya, nakalagay yan, condemn, curse, damn, despise, disapprove, profane, scorn, unblessed, unfavored, unhallowed, unhappy, unholy, unlucky. So yan po ang ibig sabihin ng ating binasa. So ibig sabihin lang, ang kabaliktaran ng mapalad ay pangit, kadustaan, kapahamakan. Kaya kung tayo po'y tatanungin, ang gusto natin po'y maging mapalad. Sino ang gusto natin mapalad? Magbasa tayo. Magbasa tayo. Yun ang sabi, mapalad. Ang sabi ng ating teksto. Kaya unang nais kong pag-aralan natin, kaalaman o knowledge. Binanggit ko na kanina, sa pagligo ng pananalapi. Kaalaman. Napakalaga po ng kaalaman. At kung ang pag-uusapan ay ang kaalaman, ang pinakamahalagang kaalaman ay ang kaalaman galing sa salita ng Diyos. Kasi yung kaalaman galing sa UP, ang kahantungan niyan ay pagnanakaw sa kabal ng yaman. Pero yung kaalaman na galing sa salita ng Diyos, ay magbibigay yan ng malinis na kaalaman. Yung sabi rito, mapalad ang bumabasa. Anong ibig ko sabihin? Mapalad ang bumabasa. Ibig sabihin, ano ba nangyayari sa isang taong nagbabasa? Nagiging marunong. Kaya yun ang ibig sabihin doon. Nung sabihin ni Apostol Juan, at si Apostol Juan ang may sulat na aklat ng Revelation, na mapalad, ibig sabihin, mapalad ang taong puspos ng kaalaman o knowledge. Ang isa sa kasalanang magpapahamak sa tao ay ang pamangmangan. Yan po ang huwag natin kalilimutan.
Sino pong sumasang-ayon doon? Ang kasalanan ang isang kasalanan magpapahamak sa tao ay ang pamamanga. Alam niyo kung tinanong lahat ay relihiyoso, ang tanong, pag namatay ka, sigurado mo ba kung saan ka pupunta? Karamihan hindi makasagot. At kung sumagot man, karamihan sagot, walang nakakaalam. Kalimitan, pag may kausap ako mga baguhan, yan lagi ang nakikinig, pinapaunawa sa kanila. Yun lagi ang sinasabi nila, walang nakakaalam niya. Bakit walang alam? Ang dahilan, hindi nagbabasa. Isa pang bagay, hindi dumadalo sa gawain. Anong malalaman, hindi dumadalo. Pangatlo, hindi nakikinig. Kaya yung sabihin nun Apostol Juan, na sabihin, mapalad ang bumabasa, kung pupusat yun talaga sa tinatawag na karunungan o kaalaman. Ang isa pang malaking kasalanan ng tao ay ang hindi mo inalam ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Ngayon pa inaalam mo na kung ano mangyayari pagkatapos ng isang tao mamatay. Dapat alamin mo yan. Mapwera na lamang kung hindi ka mamamatay. At hindi ka mamamatay, kalimutan mong pinag-aaralan natin ngayon. Pero kung alam mong mamamatay ka, alamin mo yan. Dahil kasalanan niya pag hindi mo inalam. Lalo na ang nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Dapat inaalam mo. Anong nangyayari na kaduluhan? Ang pagkagahaman ng lahat ng tao sa kapangyarihan. Ang paggahaman ng lahat ng tao sa pagbuo. Para manungkulan, kaya hindi sila mapakali hanggat hindi bumababa. Hanggat hindi nawawala, nababakanti yung upuan. Kaya nasabi ni Florante, upo ang bakal. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Kaya nasabi ni Florante, pinag-aarawan yung upuan na yan. Kaya nasabi ko ang isa sa talaga sa hindi ko talaga ipuputo yung mga tao walang respeto sa nakaupo. Hindi marunong kumilala ng leadership. Ano mo ibubutong isang tao hindi marunong kumilala ng leadership? Pag yan ay umupo, ang gagawin lang yan ay ang mangsira, mangwasa. Yan ang isang tama na tinuturo ng Bible, magpasako sa namumuno. Kaya ang tao, walang ginawa kundi ang mapatikusin yung nakaupo. Wala akong bilib dyan. Meron nga ako kilala. Pinasasahuran ng gobyerno. Ang laki ng binabayad at sinasakot niya sa gobyerno pero walang ginagawa kundi kung paano mapapababa yung nakaupo. O isipin nyo na lang, pag-aralan nyo kung sino yung tinutukoy ko. Kaya ulitin ko, yun nga sabi ko nga, na dapat ang tao, inaalam niya, hindi po pwede ng isang tao yung magmamahal. Kaya nga pinag-aaral natin ang ating mga anak. Meron akong karanasan, kahapon pa lang, nagagamit ko na ito sa tahanan ni Julia, nagamit ko ito. Ang karanasan ko minsan na pinagmamaniyo ng kotse sa isang lugar, sa Makati, isang stoplight, tuminto ako, pero ang gulong ng sasakyan, ipawag sa bukid at umabot doon sa pedestrian lane. Sa ganung tagpo, lumapit sa akin yung traffic enforcer at sinabi, "Sir, pwede bang makita ang lisensya mo?" Kaya nagulat ako na anong ganda ko, dalan ako, may violation. Kaya ang tanong ko, ano pong violation ko? Ang sagot ng enforcer, patingin po muna ang lisensya nyo at malalaman ninyo. So, pagkabot ko, sir, ano ba ang violation ko? Tinuro ng enforcer yung guhit na sinampahan ng aking sasakyan ng kotse sa kalsada at sinabi niya, hindi po dapat kayo lumalampas dyan sa guhit na yan. Sino nakakakita sa mga corner? Sa mga kalye ng gano'n may guhit. May guhit na puti, na malapad.
halos isang kangkal, guhit na ganon. Tapos ang kasunod nun ay yung mga guhit pa na ganon din. Na siyang pedestrian lane. Sabi niya, hindi kayo dapat po lumalampas dyan. Ang naisagot ko na lang sa enforcer, sir, pasensya ka na. Wala kasi akong idea dyan eh. Ang sagot ng enforcer sa akin, iyan pa po ang isa ninyong kasalanan. Hindi ninyo inaalam kung ano ang ibig sabihin niyan. Hindi yan inilagay sa kalsada para po maging display o kaya para gumanda ang kalsada natin. Dapat inaalam niyo yan. Napahiya ako. Napahiya talaga ako. Dapat inaalam niyo yan. So ang sagot ko, sir, pasensya na kayo. Hindi naman lahat ng tao ay alam ang lahat ng bagay. Lahat po tayo nagsisimula sa kawalan ng nalalaman. Ang sagot ng enforcer, ignorance is not exempt from the law. Ang pagiging mangmang ay hindi garantiya para makalibre ka sa batas. Yung po ang ibig ko sabihin. Hanggang ngayon, ginagamit ko ito at hindi ko malimutan dahil sa totoo lang may natutuhan ako. Kaya sa totoo lang, ang laman ng impyerno ay mga taong mangmang. Yun ang totoo nun, o mga walang alam sa inaarap nila, o walang kaalam-alam sa mangyayari pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kaya nga, umiulit ko, kung alam mong mamamatay ka, alamin mo yan. Magbasa ka. Pero kung alam mo, hindi, ikaw ay immortal, hindi mamamatay, kahit kung kasi yun yung pinag-aaralan natin. Ang lalaking mayaman sa aklat na Lucas sa chapter 16, verse 24 to 31, babasahin ko. Para sa inyo, medyo mapapa lang ito. Ganito sinabi Lucas sa chapter 16, verse 24. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ito yung lalaking mayaman. Patay na siya, naroon na siya sa Hades. At subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig at dulo ng kanyang daliri. At talamigin ang aking dila sapagkat kami naghihirap sa alam na ito. Dapat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayong paraan ay masasamang bagay. Dapat ngayon inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo hindi maaari. At gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, pinamamaning ko nga sa iyo, Ama, nasubuhin mo siya sa bagay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila patutuhanan niya makapatid siya ng palito sa pagdamong ito ng pagdurusa. At dapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, kaya ang siya pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ka mang Abraham, dapat kung ang isang mula sa mga patay ay makapaloob sa kanila sila'y mga nagsisisi. At sinabi sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin mga kahit sila kahit ang isa ay magbangon sa mga patay. Nakita niyo yung kawalan kaalaman ng lalaking mayaman. Nakikipagtago pa. Katolik ito eh. Itong mayaman na ito. Katolik ito. Katoliko. Pasko tatlo na sa aking katoliko. Eh, di ko pinakabalik yung patay. Para lang sabihan yung kanyang yung kanyang 5 kapatid nang huwag mapunta doon. Diba? Sinabi ni Abraham, hindi po pwede, lalo ng Bible, lalo ng salita ng Diyos, basahin nila yun. Para malaman nila, hindi ang Abraham, mas epektibo kung ang isang patay ay muling magbabalik. Hindi ka puliko. Pinag-iigigan ang patay ay pwedeng bumalik. Ano sabi ng Panginoon? At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila mahihikaya kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kita-kita sa binasa natin, walang kaalam-alam ng lalaking mayaman kung paano at kung bakit ang
ang tao ay napupunta sa lugar na pinasadlahan niya. Kaya doon natin makikita ang laman ng impyerno ay mangmang. Kaya kapag lumabas ka, sinabi mo na lamang upang kung ano mangyayari sa iyo pagkamatapos ng mga tayo, ay walang nakakaalam. Dahil yung dalawang dominate sa impyerno. Yung totoo yun. Hindi ako nag-downgrade ng isang tao. Totoo yan, salita ng Diyos yan. Ang sabi ng Proverbs chapter 9, verse 17 to 18, ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lilim ay masarap, ngunit hindi niya nalalaman na ang mga patay ay nandoon, na mga palakuhin ay nasa mga kailaliman ng Sion. Ano sabi dito? Ang nakaw daw na tubig ay matamis, yung nakaw na relasyon, yung lihim na relasyon niya ng ibig sabihin niya. Sa ibang sabi na yun, at sinabi rito, ang tinapay na kinakain sa lihim. Yung mahilig kang gumawa ng mga lihim, lihim na, pero may something na pala, ay lihim pa rin. Ano sabi doon? Hindi niya nalalaman na ang patay ay nadoon, na ang mga panauhin niya ay na nasa mga kalaliman ng Sion. Sa lumang tipan ng tawag doon ay Sion, lugar ng mga patay. Pero sa ano kasi yun na, wikang Hebreo yung Sion. Sa pinasa natin kanina, sa bagong tipan, sa Lucas, ang tawag doon Hades. At yung Hades ay wikang Griego naman. Dahil ang lumang tipan ay aklat ng Hebreo o salitang Hebreo, pero ang bagong tipan ay salitang Griego. Dahil yun ay simulat sa panahon ng mga Greek. Proverbs chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niya ay daan ng kamatayan. Sa paningin niya, matuwid ang ginagawa niya. Pero hindi niya nalalaman na siya'y papuntang impyerno. Yun ang ibig ko sabihin. Ang laman ng impyerno ay puro mangmang. Mga taong hindi nagbasad, hindi inalam kung ano kailangan na nila matapos bawiin ng Diyos ang kanilang buhay. Ay ulitin ko, lahat ng mapupunta sa impyerno walang alam dahil tamad silang alamin. Pero tingnan naman natin ang buhay ng isang taong makasalanan. Bagamat siya'y makasalanan, wala siyang reliyon. Isa siyang magnanakaw, mamamatay tao. Pero inalam niya kung sino si Jesus. Bakit siya ipinako sa krus? Lucas sa chapter 23, verse 41 to 42, ito yung sabi ng tampalasan na nakasabay ni Jesus na ipako sa ibabaw ng krus. 41 ng Lucas 23, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Dapat ang taong ito, ang tinuturo niya ay si Jesus, na kalapit niyang nakapako, nakadaya niya, ay hindi gumagawa ng anumang masama. Verse 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang tanong mo, paano niya nasabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian? Kung hindi niya inaral kung sino si Jesus. Dalawa yan, na tampalasan. Pinangalanan ng simbahan, Katoliko, Dimas, at isa si Istas. Wala sinabi rito kung sino sila. Yung isa, inalipusta si Jesus dahil tamad magpasal. Hindi inalam kung sino si Jesus. Pero yung isa, inalam niya kung sino si Jesus. Kaya nasabi na, ang taong ito'y walang kasalanan. At tayo'y narito dahil ginawa natin. Tapos sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya ang tanong ko, paano niya nasabi sa Jesus? Kung nasabi Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, kung hindi niya inaral sa loob ng bilangguan kung sino si Jesus. At paano niya nasabi, alalahanin mo ako pagkatapos nating mamatay? Kung ibig sabihin, may alam siya sa tinatawag na life after death. Hindi siya mangmang. Alam niya kung ano kahinatnan ng tao pagkatapos niyang mamatay. Kaya nasabi na yun, Jesus,
hindi mabagay kayo? Dahil inaral niya, inalam niya. Kaya ang taong may kaalaman sa salita ng Diyos ay taong may katiyakan. Gaano sa palagay mo kalaki ang nalalaman mo para masabi mo may katiyakan ka na sa iyong buhay, sa iyong hinaharap? Ano sa tingin mo? Gaano na kalaki ang nalalaman? Masasabi mo ba pwede na akong palisan-minsan na lang dumalo kasi marami na akong alam? Malaki na nalalaman ko sa espiritual at sa buhay-buhay. Sa totoo lang, walang makapagsasabi ng ganun. Tayong lahat ay nangangailangan ng pagsulong sa kaalaman sa ikaliligtas. Unang Korinto chapter 15 verse 1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsipasampalataya ng walang makuluhan. Na? So yun po ibig sabihin, kaya sinabi ng Panginoon mapalad. Ibig sabihin ng mapalad ang may kaalaman. Mapalad ang nagbabasa dahil nagiging marunong. Pangalawa, dahil tatlo yung binanggit ko sa title natin, pakikinig. Ano sabi? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Nakikinig mo ba tayo? Ibig sabihin lang, ang taong walang pinakikinggan ay walang katiyakan o walang kapalaran. Ang taong walang pinakikinggan ay hindi pa po pwede kung pumasok ng langit ang wala kang pinakinggan. Tandaan niyo kaya. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging mapalad nang wala kang pinakikinggan. Kaya, walang mapalad na rin, pero kaya sabi ko, wala dapat na nakukupo sa manakanyang na hindi marunong makinig. Dahil pag hindi marunong makinig yan, ang tingin niya sa sarili niya, napakapuwi niya. Siya lamang ang dapat umupo. Ibig sabihin nga, ulitin ko, hindi ka pwedeng maging mapalad kung wala kang pinakikinggan. Proverbs chapter 4 verse 1. Aklat ng Kawikaan chapter 4 verse 1. Dinggin ninyo. Napakalinaw. Unang pangungusap ni Solomon. Dinggin ninyo mga anak ko ang turo ng Ama at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Ibig sabihin kung wala kang kikilalaning mentor, wala kang kikilalaning tagapagturo, wala kang pagkaunawa. Wala kang matututunan. Proverbs chapter 4 verse 1 hanggang Proverbs 4:20. Ito sabi, sawan muna, tingin ninyo mga anak ko ang turo ng Ama at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Verse 20, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikinig mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. 21, huwag manahiwari sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Proverbs chapter 5 verse 1, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking pagkaunawa. Proverbs chapter 8 verse 32, ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Proverbs chapter 22 verse 17, ikiling mo ang iyong pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng pantas at ihilid mo ang iyong puso sa aking kaalaman. Kaya sinabi ng Apostol Juan, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Dalawa yan. Mamaya pa yung ating pangatlo. Bakit kailangan pakinggan ang tinig ng Panginoon? Sagot dyan, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya dapat mong pakinggan. Yan kailanman ang hindi magmimintis ng salita ng Panginoon. Salita ni Duterte, mintis na mintis. Salita ni PBBM ay talagang mintis. Hanggang ngayon, wala pang 20 pesos na bigas. Diba? Pero ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. Matthew chapter 24 verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, katapwat ang aking salita ay hindi lilipas.
laging hindi lilipas, ibig sabihin may kabiyakan sa salita ng Panginoon. Kaya dapat lang pakinggan. Pili, pakita mo ngayong Papa. Minsan kasi, ang isa pumupong Papa ng Roma ay nagsalita ng ganito. Yan po ay si Pope Leo. Ano sabi nga? Declare, Jesus alone saved the world. Reject title, Mary as for Redeemer. For there is one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Yung ibang salita nakalagay doon, hindi dapat kilalanin si Maria bilang parte ng Reyna ng Langit. Yan na siya nagsabi. Ngayon, ang ibig ko sabihin, umupo yan bilang Papa ng Roma. Ang tanong ko, bakit iba-iba ang turo nila? Ay, tanong niyo. Sa Sokmit, sinagot ko yan eh. Sabi ko, ganun ba kabilis magbago kayo ng katuruan? Ay, papaano yung mga taong sumampalataya na si Maria ay makapagliligtas? Sino sasagot nun? Sa libo-libong milyon-milyon na sumampalataya na si Maria ay Queen of Heaven. Sino ang mananagot nun sa kaluluwa nila? Bakit pabago-bago kayo ng katuruan? Wala sumagot. Merong ilan na puso. Bakit pabago-bago? Ang turong pabago-bago ay pagpapatunay na ang itinuturo nila hindi katuruan, hindi salita ng Diyos. Dahil kababasa lang natin, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Lilipas ang langit at ang lupa, tatapot ang salita ng Panginoon na hindi lilipas. Sino ang totoo sa kanila? Si Pope Francis? Si John Paul II? O ito? Na iniluklog din nila bilang isang Papa. Bakit hindi isa ang katuruan nila? Ang dami ng katrika. Talaga naman si Kristo lang ang tagapagligtas. Pag-aralan ninyo. Kaya masabi ko, alamin ninyo. Paano nung ngayon yayangapin ang katuruan ng simbahan Katoliko? Paiba-iba sila ng doktrina. Nag-isinuturo. Samantalang na sinabi ng Panginoon, ang salita niya ay hindi lilipas. Nitugdok sa kanyang salita ay hindi lilipas. Yan po'y 6 na taon na nanungkulang bilang Pope sa Roma. Hindi ko lang na-research kung taga saan siya. Ang gulo niya. Sino ang totoo? Eh ngayon, sikat na sikat si Mama Mary. Diba? The Queen of Heaven. Ay, ang tanan siya, nire-reject niya at sinasabi niya, only Jesus alone saved the world. Jesus lang. Hindi kasama kung sino-sino pa, si Joseph, si Jesus lang. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan makinig ang isang tao, ang tao hindi nakikinig, walang proteksyon. Yan ang dapat natin maunawaan. Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay ang tinatakwil sa akin at sugo. Ibig sabihin ang ang hindi nakikinig sa inyo, umaama sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So ano ibig sabihin ng protection yun? John chapter 10 verse 16, mayroon na pong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, sila kailangan din naman dalipo at kanilang diringgin. Kanilang diringgin ang aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan ang sabi. Ano ibig sabihin mo? At kanilang diringgin ang aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin lang doon, napakahalaga na ikaw ay makinig. Kaya kailangan na ikaw ay may pastor. Yan ang sabi mo. Ibig sabihin na andun yung proteksyon.
Yung pag-iingat, pag sinabing kawan, ibig sabihin nasasabot ka. Doon sa kawan kasi, doon sa bakod na yun, walang lobo na nakapapasok doon dahil nandun sa pintuan ng kawan na yun ang pastor ng tupa. Mamamatay muna yung pastor ng tupa bago masila yung kanyang mga inaalagaan tupa. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya dapat natin maunawaan, kaya mahalaga ang pakikinig, kaya mabinigyan ka ng pastor dahil mahalaga ang pakikinig. Hindi ko sinasabi ito dahil ako'y nasa ganitong katayuan. Ako po'y mayroon din pastor. Kaya pag sinabi ng pastor ko, tuwing last Saturday ng buwan, narito kayo, sama-sama tayo dito. Kahit umagastos kami lagi ng 3,500 o 3,800 na ang laman naman ay 4 ng van, umagastos po kami. Dahil kailangan kong mapakinggan ang tinig ng aking pastor. Kaya po tayo kaya nga sabi ko, tisod ako to sa mga taong hindi marunong kurilala ng university. Kung ano nangyayari sa Malacanang at kung ano larawan sa loob ng church, dapat parehas niya. Kung hindi ka marunong kumilala ng nakaupo, huwag kang mangarap tumubo. Wala talaga kung ibubuto sa mga pasikat na yan. Sino yan, alam ko sino maliligis. Ang ibubuto ko sa darating na 2028, si Eldan. Ang ibubuto ko. Ang atong dahilan kung bakit kailangan ng tao ay makinig. Ang taong tama ang pinakikinggan ay pinalulutan ng Diyos. Kuminig ito. Ang taong tama ang pinakikinggan ay pinalulutan ng Diyos. Ang taong mali ang pinakikinggan naroon sa Luneta Grandstand. Yun ang totoo. Pero ang taong tama ang pinakikinggan, pinalulugdan ng Panginoon. Hindi pa tapos yung 3 araw na yun. Pag nagkagulo yan, upad sila. Tanggalin na nila yung pangalan nila ng Iglesia ni Mulapu. Kung nagkaroon ng mirayon ito, nagkagulo yun. Simbahan ay isangkot sa politika. Ang tao tama ang pinakikinggan, ulitin ko, pinalulugan ng tao. Acts chapter 2, verse 47, ganito ang sabi, na nangapupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingat ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nailigtas. Ano sabi nito? Sa wikang English, praising God and having a favor with all the people. Ibig sabihin ng favor, niyayaka, tinatanggap ng mga tao, pagpapala sa lahat ng tao. Kaya napapala eh. Ngayon nasabi rito, nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, ang taong tama ang pinakikinggan. Bakit nangyari yun? Sa verse 46, ano sabi ron? Bakit sila naging pagpapala sa mga tao? Ang nakikinig sa tama, ano sabi ron? Verse 46, ano sabi ron? Araw-araw sila nagsisipan natin sa aral ng mga apostol. Kaya nasabi dyan, napagkakaisa sa templo sa pagpupulong ng tinapay, kaya ang taong nakikinig ng tama ay mabuting halimbawa pagpapala sa komunidad. Yan po mga tigaliputan. Kaya walang taga-Battle House na makikita naroon sa Grandstand Luneta. Kaya ano sila doon. Sa pampagay ang pakikinig sa salita ng Diyos ay tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, mapalad ang nakikinig dahil ang pakikinig ay sa salita ng Diyos ay tanda ng ating ugnayan sa Diyos. John chapter 8, verse 47, ganito sabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kung kayo magagalit sa akin, ako
Okay, sabi nga, si Jesus mismo yan, sa labi ni Jesus yan nanggaling. Aklat ng 1, chapter 8, verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo binirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ay sa pambagay kung bakit tinabi mapalad ang nakikinig, ang pakikinig ay nag-aalis ng pagkamangmang ng isang tao. Kaya dapat natin maunawaan, nag-aalis yan ng pamangmangan sa isang tao. 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Salita doon ng Diyos na makapagpapadulong sa tao. Isa pang bagay, ang pakikinig ay nag-aalis ng sumpa ng isang tao. Kung minsan, kapag nararamdaman mo, bakit parang ang sama lagi ng sitwasyon ng buhay? Baka nasa ilalim ka ng sumpa. Dahil yung sabi ng Panginoon, ay mapalad ang bukabasa at ang nakikinig. Sapagkat ang pakikinig ay nag-aalis ng sumpa sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kapag hindi ka marunong makinig, nasa ilalim ka ng sumpa. Anong nangyayari sa iyo kung nasa ilalim ka ng sumpa? Anong maasahan mo sa buhay mo? Diba sabi, Jeremiah chapter 11 verse 3. Jeremiah 11:3, at iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipan na ito. Yung mga sama ng ipinapataw ng propeta, gawin niya sa atin. Sumpain daw ang hindi marunong makinig, ang hindi nakikinig. Jeremiah chapter 48 ng Jeremias, verse 10. Sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, ginagawa walang bahala niya, may gawain, pero kung saan naroon. Na nasabi ng Panginoon, sumpain nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung kapag nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon kumakamundo ng muso. Alimit na marami yan doon sa labas. At ganun pa yun. At kami ko nakikita dyan sa labas. Pa-split-split. Hindi nila alam, nasa ilalim sila ng sumpa. Bakit nga ipinagpagwawalang bahala nila sa salita ng Diyos? Kadahilanan hindi nga sila nakikinig. Kaya sabi ni Juan, mapalad ang nakikinig. Ang pakikinig ay nagbibigay ng paglahok sa isang tao. Yun sa pantaylan kung bakit malata ang pakikinig sa pagkakinig nagbibigay ng paglahok. Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor, at mga guro. Bakit ginawa yun? Para ang tao ay mayroong pakinggan. Verse 12, sa ikasasakdan ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangalawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, ay yung mga hindi marunong makinig, mga ipanamitan niya mga childish, hindi mo lang napatitang mo na. Upang tayo huwag maging mga bata pa na nakapahapay dito doon at tinadala sa magkabilan ng lahat ng hangin ng aral. Kaya kung ano-ano ang pinakikinggan, at aral ng Sadokra, aral ng Sabalista, aral ng Iglesia ng tao, ganun ang tao, kung ano sino-sino ang pinakikinggan. Kasi nga, isip bata, childish. Panguli at dito magtatapos.
pagtupad o pagsasagawa. Ano sabi ng ating binasa? Revelation chapter 3, 1 verse 3, mabalad ang bumabasa at ang nakikinig at ang tumutupad o nagsasagawa ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya pag-usapan natin sa ating pagtatapos ang pagtupad o pagsasagawa. Wala kang tutuparin kung wala kang napapakinggan. Kaya yung iba, ayaw na makinig dahil ayaw na meron siyang tutuparin. Yan po ba? Wala kang tutuparin kung wala kang napapakinggan. Ang pagtupad o pagsasagawa ng mga bagay na ating napapakinggan ay pagpili ng maganda at matatag na buhay. Gusto mo ng matatag na buhay? Gusto mo pa maging mapalad ka? Gusto mo ng matatag na buhay? Na hindi kayang ligligin ng anumang mga problema at pagsubok? Makinig ka. At isagawa mo, isapamukay mo ang napapakinggan mo. Ang pagtupad o pagsasagawa ng mga bagay na ating napapakinggan ay pagpili ng maganda at matatag na buhay. Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Matthew 7, 24 to 25. Kaya ang bawat dumirinig ng ating mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nabigyan ko ng kasi dito nung nakaraan linggo. At lumagpak ang ulan at bumaha, umihip ang mga hangin at hinampas ni Owan ang bahay na yaong at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang pagtupad po ng mga bagay na napapakinggan nyo lahat dito ay pagpili ng maganda at matatag na buhay. Kaya sinasabi ko, mapalad. Kaya mapalad ang isang tao na nagsasagawa ng lahat ng kanilang napapakinggan. Kaya sabi ko, wala kang tuto pa rin kung wala kang napapakinggan. At kung wala kang napapakinggan, wala kang pamalaman. Iyon natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple kaya't na pag-uusap na Hallelujah. Tatlong katiyakan sa buhay ng tao, three certainties in human life. Natawagan ko ang mga ano to, ay awit sa ating Panginoon. Ano ang kaluhuban ng Diyos, ano ang nasa hinaharap niya, kung anong mangyayari sa buhay niya. Ang karunungan at kaalaman ay napakahalaga at yan nagsisimula sa pakikinig. Tayo lahat ito tumayo.
yan. Nasa kanyang pagpili, nasa kanyang pinakikita. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang kapalaran ko, lalo na sa panahon na ito, isinulat nasa salita ng Panginoon. Pakinggan mo. Sinabi ng Panginoon, tatlong bagay na sinabi. Mapalad ang bumabasa at nakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito kapagkat ang panahon ay malapit na. Saan mo ipinagkakatiwala ang kapalaran? Ano ang pinaniniwalaan? Ano ang pinitinig mo nung nakaraang dito na bakit ko? Ang pundasyon sa buhay ng tao hindi mo dapat idepende sa iyong emosyon. Napakaraming tao nakadepende sa emosyon nila, sa pananalana, nakadepende sa kanilang emosyon ang kanilang buhay. Huwag kapatid, sayang, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya mapalad ka kung magpapasa ka, ipilitin mong alamin. Ang binigyan ko ng pansin kanina ay isang tao natin maunang tulisan. So, dulan sa kasamaan, wala sa relihiyon, pero sa huling bahagi, yung doon ng buhay niya, inalam niya kung sino si Jesus. Inaral niya kung sino si Jesus. Kaya nasabi ng mga katagang-inaon, Jesus, alalahanin mo ako ang dating mo sa iyong kaharian. Dapat malaman mo lahat ng mga bagay na yan. Dahil yan ang pagbibigay ng kapanalan sa iyo. Magpapakasakali ako sa oras na ito, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Lalo na nasa unay. Isang bagay ang dapat mong gawin. Pakinggan mo ang napakinggan mo ngayon. Ipasok mo sa puso isipan. Tanggapin mo si Jesus. Mananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap. Ulitin mo mga katagang ito. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, Panginoon. Inaamin ko po. Ako'y nabalot ng kawalang kaalaman. Maraming mga bagay na hindi ko alam. Subalit salamat, Panginoon, napakinggan ko ang iyong ginawa. Nabago kasi bago ng krus dahil sa ating kasalanan. At sinasampalatayanan ko ang lahat ng bagay na yan. At dahil diyan, nagpasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil nga dito, pinubuksan ko ang aking puso, inaanyayaan kitang pumasok at maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng puso ng isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, bukas ang altar, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kalakasan, ng ibayong karunungan sa harapan ng ating Panginoon. Kaalaman, sapagkat ang kaalaman yan ang magbibigay ng katiyakan sa ating buhay. Mapalag ka kung ikaw ay puspos ng kaalaman. Yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Mapalag ka kung nalalaman mo ang hinaharap mo pagkatapos ng iyong kamarayan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Mapalag at bumabasa. Lord, O God, mag-usap ka sa mga kaluluwang ito na nasa aking harapan. Pagpalain mo ang inanagdahan ng Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang anak na ang sambahayan itutulungan mo kung Panginoon, bigyan mo po sila ng ibayong pagkakilala pa sa iyo. Pagsulong ng kanilang buhay ng bilang Diyos. Yes, Lord God, hallelujah. Lord, pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos, ibayong pagkalakasan sa puso niya. God, tulungan mo po siya huwag makaramdam ng pagod, kundi makaramdam siya ng pag-ibig sa iyong
kita sa iyo, dakilang Diyos. Lord, mag-usap ka at pagpalain mo ang buhay na. Iligtas mo ang isa niyang anak. Mag-usap ka sa kanyang buong pamilya. God, in the name of Jesus, pagpalain mo ang bata. Palakihin mo, may takot sa iyo, Panginoon, at pag-ingatan mo. Yes, Lord of God, pagpalain mo mga kaluluwang ito. Pagpalain mo ang iyong anak. Pagpalain mo sa iyo, O God, sa bawat inanaro ka ng sundangis. Lord of God, bless mo ang tahanan ng iyong anak. Pagpalain mo ang iyong anak. Mausap ka sa kanyang buhay. Lord, bless mo ang iyong anak. Mausap ka sa puso niya ng iyong Diyos. Pagpalain mo ang iyong Panginoon. O God, ibay mo pa ng mga kalatayan at pagbiwala sa iyong dakilang Diyos. Yes, Lord of God, ay lahat na tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Yes, Hallelujah. Pagtiwalaan po natin ang salita ng Panginoon. Sa panahon na ito, wala tayong pwede pagkatiwalaan. Mga taong mababatas, mga taong nagpakatalino at nagpakadaluhasa sa politika, hindi mo pwede pagtiwalaan ang masalita ng Panginoon na sila ang magbibigay ng kapayapaan sa bansa natin. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at tumutupad sapagkat nasa salita ng Diyos ang aming kinabukasan. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you po sa inyong lahat. Amen. Amen.